na, Patpad? Teka. Oh, Bakit? nandito tayo ngayon sa Kapitolyo ng Bulacan. Saan? Ayun oh. Manong Guard, ito ba yung Kapitolyo? Oo, ito na nga. Kim, dito makikita ang gobernador ng Bulacan. Saka alam mo ba, Kim, bukod kay Gov Willie, ay may isa pang Bulacanong gobernador na ngayon ay nanunungkulan. Talaga? Paano nangyari yun? Tara, para malaman mo. Ang konsepto ng pamamahala ay hindi na bago dahil bahagi na ito ng matandang kabihasnan. Isang sistema kung saan ang namumuno ay may tamang pagdedesisyon at pagsasakatuparan ng kanyang programa. At dito sa Bulacan, patunay ang ating gobernador sa isang mabuting pamamahala tungo sa progresibong pagbabago ng lalawigan ng Bulacan. Nakasanayan na ng mga Bulakenyo na tawagin si Governor Wilhelmino C. Alvarado bilang Gov. Willie na ipinanganak noong ika-29 ng Disyembre 1946 at tubong Santo Rosario, Haguni, Bulacan, kung saan may bahay niya si 1st District Congresswoman Maria Victoria Reyes Alvarado ng Kalumpit at may 7 supling. Bilang kasalukuyang gobernador ng Bulacan, inilunsad ni Gov. Willie ang kanyang 7-puntong programa na naglalayong ihatid sa mga kalalawigan ang antas ng buhay na kinakailangan ng bawat sektor sa Bulacan. Una na rito ang kalusugan, kung saan sinisigurado ng pamahalaang panlalawigan na natutugunan ang mga pinansyal na pangangailangan ng bawat Bulakenyo, gaya ng libreng gamot, eye check-up, dental services at hospital assistance. Na-aksidente po ako sa tricycle. Natulungan po kami ni Gov sa unang-una sa gamot, sa monthly gamot na nagbibigay sila ng 1,000. Malaking bagay sila, lalo na pag yung na-confine ako dito, halos kalahati nung binayaran namin na bill, tulong nila sa Kapitolyo. Gov, maraming salamat sa tulong. Hanggang ngayon, ito, operahan pa ulit ako sa Monday. Ay, napakalaking tulong dahil nailabas ko yung biyanan ko dito na stroke siya. 3,000 plus ang bill namin, binigay niya lang sa amin ng 400. Tsaka yung para sa tao, binibigay ni Gov. Hindi niya pinapansarili. Napakalaking sa atin, ng tulong sa atin ng mamamayan na si Gov ay maging gobernador talaga. Gayon din ang pagpapahalaga ni Gov. Willie sa edukasyon, kaya naman higit na nadagdagan ang bilang ng mga eskolar ng pamahalaang panlalawigan. Mag-1 year na akong Alvarado Scholar. Malaki po yung naitutulong niya sa akin kasi po yung ibang bagay na paglalaanan ko nung para sa tuition ko, naibibili ko pa po nung ibang gamit na kailangan para sa school gaya ng pambili ng libro. Masaya po, tsaka natutuwa kasi ang dami niya pong natutulungan na mga estudyante na nangangailangan ng pampinansyal na problema. Actually, yung mami ko hindi kayang shoulder lahat ng gastos. So, nakakatulong si Gov para masustentuhan ko yung pag-aaral ko. 4 years na akong scholar ni Alvarado. Marami sa ngayon na hindi kayang tustusan yung kanilang pag-aaral. Sa programang iyan ni Gov, maraming mga kabataan na maaaring makapagtapos at maabot yung kanilang mga pang-aaral sa buhay. 4th year na ako ngayon actually at dahil sa kanya makakagraduate ako. Kasunod ng edukasyon ang serbisyong tutugon sa mga Bulakenyong walang trabaho, gaya ng Jobs Fair na taunang solusyon niya sa mga job seekers. Okay naman kasi lalo sa amin na fresh grad, mas malaking opportunity yung binigay ng pamahalaan natin. Ayos naman, maganda naman yung pamamalakad niya, marami siyang natutulungan. Katulad namin mahirap, kailangan namin ng trabaho. Natulungan niya kami para magkaroon kami ng trabaho. Dantay din ang pagnanais ni Gov. Willie na masigurado ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Mahigpit niyang pinatutupad ang katiwasayan at kayusan na nilalangkapan pa niya ng mapanabutang pamamahala. Pupursigin niya kami para dagdagan ang pag-ikot dito sa lalawigan ng Bulacan para sa kapakanan ng mga mamamayan. Lahat ng magagawa ng gobernador para sa ikagaganda at ikaliligtas ng ating mga mamamayan, pinag-aaralang mabuti at iniaata sa ating para may palaganap ang peace and order. Ang 7-puntong programa ni Gov. Willie ay sumasalamin sa kanyang pagmamahal at buong suporta upang paunlarin at iangat ang buhay at galing ng bawat Bulakenyo.
Welcome to the province of Samantala, kapareho ng ganitong adhikay ni Gov. Willie ang kababayan natin na si Gov. ER mula sa lungsod ng Malolos na ngayon ay gobernador ng Laguna. Ako po ay pinanganak sa Metro Manila, sa Lourdes Hospital, Mandaluyong. Noong October 5, 1963. Kaya marami po kami kamag-anak sa Malolos, Bulacan at saka sa Hagonoy, Bulacan. Sa katunayan po ang aking misis, si Mayor Maita Ejercito ng Pagsanghan, Laguna. Taga Hagonoy, Bulacan din po sila at siya lumaki doon sa Hagonoy, Bulacan. At tumira po ako doon ng 2 taon. Meron po kaming rest house sa Malolos, Bulacan. Doon pinanganak ang aking pangatlong anak na lalaki sa Malolos at masayahin naman ang mga tao doon at naging maganda at maayos naman ang aking pagtira sa Hagonoy, Bulacan. Nag-enjoy naman po ako sa aking pagtira doon. Si Governor Emilio Ramon Ejercito o mas kilala bilang George E.R. Stregan III ay isa ring kilalang aktor. Sa katatapos lamang na Metro Manila Film Festival, pinagbidahan niya ang pelikulang Manila Kingpin The Asyong Salonga Story kung saan ito ay umani ng 11 parangal. Pelikula, ako po ay nag-umpisa noong 1983. Nakasabay ko ng mga panahon na yun ang mga sikat na pangalan sa larangan at sa daigdig ng pelikulang Pilipino, telebisyon at entablado na sina Robin Padilla, Cesar Montano, Bong Revilla, Ronnie Ricketts, John Regala at marami pang iba. Matagal na po akong artista, 28 taon na akong artista. Nakagawa na po ako 150 pelikula. Sa dinami-dami ng pelikula na aking nagawa, halos lahat ay bandido ako, sanggano, gangster, demonyo, public enemy number 1, at laging kontra sa bida. Itong pagbabalik bida ko po ay itong pelikulang Manila Kingpin, The Asyong Salonga Story. Ang Asyong Salonga po ay istorya ng isang gangster at para sa taong ito ay ang El Presidente naman, The Emilio Aguinaldo Story. Ngunit higitin dapat malaman ng ating kababayan na mula sa pagiging aktor ay walang takot niyang sinuong ang buhay politika na para sa kanya ay isang ekstensyon ng pagtulong at paglilingkod sa bayan. Ako'y lumaki sa malaking pamilya. Ito ang pamilyang Ejercito Estrada at Estregan. Pamilya kami ng mga abogado, inhinyero, mga arkitekto, mga public servant leaders, pamilya ng mga artista. Nagkaroon ako ng pagkakataon ilang beses na sumama sa kampanya at pamumuno ni Pangulong Joseph Erap Estrada. Kaya't nakita at naranasan ko po kung paano magsakripisyo at magmalasakit para sa masa o mahihirap na Pilipino, si Pangulong Joseph Erap Estrada. Sa mga magandang impluensya at positibong motibasyon na binibigay niya sa akin, ito'y naging idolo ko. Kaya't nagdesisyon po ako na tumakbo bilang mayor ng Pagsanghan, Laguna. Magaling po siyang gobernador, talagang all-out support siya sa mga tao, sa masa, tinutulungan lahat, halos lahat mahihirap. Organize po yung yung pag-handle po ng scholarship. Natutustusan po niya yung mga estudyante po na maayos. Napakagaling po niyan leader para po sa buong lalawigan ng Laguna. Napakasipag pong magtrabaho. Pero magdamag-damag po ay laging nakahanda ang ating gobernador para maglingkod po sa ating mga kababayan dito sa Laguna. Sa almost 1.5 year ni Gob sa service, very supportive si Gob sa aming health program. So, keep it at ang kanyang tudod-tudong suporta sa amin. Kung malusog ang mamayan, ekonomiya ng probinsya ay madadagdagan. Mula punong bayan, musad bilang gobernador ng probinsya ng Laguna, kung saan naging layunin niya ang 15 kompletos kontra kahirapan. Alam niya ang exactly kung anong pangangailangan ng mga bata dito. Sa Laguna, at least it's very, very lucky to have a governor like him. First of all, governor is very hardworking. Pag nagsimula siya ng umaga na rin siya matatapos. Very thoughtful siya, at saka napaka-concern niya sa lahat ng staff niya. Bilang security, bibigyan naman niya kami ng mga kailangan namin gawin o instruction kung anong dapat para mapabuti ang operasyon namin security officers. Ang aming pong governor ay mabuti naman pong magpalakad ng provincial government. Maayos ang kanyang pananalapi at saka ang serbisyo publiko. May bibigay niya po lahat ng personnel benefits. Yung pagiging governor niya for 1 year at nakakatuwa. Nag-start siya ng July and then April na nominate siya as Presidential Lingkod Bayan Awardee. Natutuwa ako dahil isa ako sa naging bahagi para siya ay makuha niya yung nominasyon o yung award na yon. Nakita ko kung gaano siya kasidhi
na maging bagong Laguna ang sinasabi natin province of Luna. Makikita ko sa kanya, mahal niya ang mga kawani, especially yung pagbibigay ng mga benepisyo. Ako'y natutuwa dahil bago ako magretiro, nakasama ko ang isang napakahusay na gobernador. Batang-bata, napakagwapo, napakasipag. Ang target nga ni Governor for the senior citizens here in Laguna to be productive. To tell you frankly, pampered po ang mga senior citizen dito. Ganon talaga siya, yung personality niya, pati sa pagtrato sa tao. 24 hours nagtatrabaho. And up to now, ganon pa rin yung attitude niya. Kailangan ka pa namin, kailangan ka pa ng ating mga kababayan. At tingin ko, bibigyan ka pa ng Diyos na manungkulan pa sa mga susunod na panahon. Mabuhay ang lalawigan ng Laguna at gayon din, mabuhay din ang lalawigan ng Bulacan. Sa kasalukuyan, sinisikap ng dalawang gobernador na mas pag-ibayuhin pa ang likas na paglilingkod at mahusay na pamamahala dahil pinatunayan ni Gov. Willie at Gov. ER na kabilang sila sa makabagong bayani ng Bulacan.